Part 2, lumipat naman tayo sa mundo ng mga mortal. May isang lalaki na nalulunod. Ito ang ating bida, ang pangalan niya ay Bingming, na nalumpo dahil sa aksidente. Bagamat nawalan siya ng mga magulang at kalahati ng kanyang mga kamay at paa sa isang aksidente sa sasakyan, determinado si Bingming na mamuhay ng lubos. Habang nalulunod ang ating bida ay naiisip nito na kung dito na ba magtatapos ang kanyang buhay. Naisip din nito na mas mabuti na rin ito, dahil ang pinaka-mahalagang tao sa kanyang buhay ay namatay na. Ngunit merong babaeng umahan sa kanya sa tubig at naiinis nitong sinabi na ang kalaliman lamang ng tubig ay umaabot lamang ng 1 metro, kaya wag siyang masyadong madrama. Sinabi naman nito na nagbibiro lang siya, at kinainis naman ito ng babae, at tinawag ng guro ang ating bida at tinanong niya ito kung kamusta lang siya. Sinagot naman ito ng ating bida na okay lang siya, at inutusan siya na pumunta muna sa infirmary. Habang sumasang-ayon ang ating bida, ay naiisip naman ng guro na wala siyang kwenta at bakit kailangan niya pang pumasok sa paaralan. Nagagalit namang tinanong ng babae sa mga top mole na kung sino ang tumulak sa ating bida. At agad naman itong tinanggihan ng mga top mole at naiisip nila na ang pangalan ng babae ay Sun Yar, at isa siyang top kickboxer fighter. Magkaibigan na sila ni Bingming mula pa pagkabata. Tinanong naman ng 3 top mole ang ating bida na kung okay lang siya at dapat siyang mag-ingat sa susunod. Sinagot sila ng ating bida na okay lang siya at salamat sa pag-aalala. Iniisip ng ating bida na kapag kinakausap nila siya ay mukha silang mabait, ngunit pag nagtatalikod siya ay pinagtatawanan nila siya. Ngunit nasanay na ang ating bida sa mga pambubuli mula pa sa kanyang pagkabata. At noong nasa hospital pa siya dahil sa aksidente, tumawag ang kanyang tiya sa telepono. At sinabi nitong abala pa sila ng kanyang tiyo ngayon kaya tutulungan na lang nila siya sa pagbayad ng insurance ng kanyang ina, at magbibigay na lang sila ng pera taga-buwan. Kahit na ito ang nangyari sa buhay ng ating bida, matapang nito na hinamon ang tadhana. Kinabukasan, habang naglalakad ang ating bida, ay pinag-uusapan siya ng mga nakakasalubong niya dahil sa kanyang kapansanan. At maya-maya lang habang pinagpapatuloy ng ating bida ang kanyang paglalakad ay merong tumawag sa kanya na 2 lalaki. Sinabi nito na pwede niya bang iabot sa kanila ang bola. Kinuha naman ito ng ating bida ngunit nadulas ito sa kamay niya at kinainis naman ito ng bida. Habang pinupulot niya ang bola ay merong top mole na tumawag sa kanya, at iniinsulto nitong sinabi sa ating bida na ito ba ang dating kapitan ng basketball team, at hindi man lang makapulot ng bola. Tinawag naman nito ng ating bida sa pangalang Lin Ke at naiinis nitong tinanong ang ating bida na kung bakit siya gumagala sa paaralan na parang aso, at noon ay iniidolo niya pa siya dahil kahit mahirap ito ay hindi ito sumusuko. Subalit ngayon ay naiinis na siya sa pagiging matigas ng ulo ng ating bida. At galit nitong tinulak ang ating bida at sinabi nitong huwag kang magpanggap na ikaw ay magaling. Dagdag pa nitong sinabi na matapos ang kakilakilabot na aksidente ay pumapasok ka pa rin sa eskwelahan ng parang walang nangyari. Ano bang gusto mo, papalakpakan ka namin? Kumuha ka na lang ng wheelchair at tanggapin ang iyong kapalaran. Habang tinitingnan niya ng pandidiri ang ating bida, sinabi nito na iniisip mo pa rin ba na ikaw ang magiting na kapitan na humantong sa amin sa kampyonato? Huwag ka nang managinip. Dahil tapos na ang buhay mo, at natahimik na lang ang ating bida, at pagkatapos ng klase ay papauwi na ang ating bida habang umuulan ngunit merong tumawag sa kanya. Ito ay si Su Yar. Sinabi nitong sabay na silang umuwi dahil alam niyang hindi siya nagdala ng payong. Habang naglalakad sila papauwi, sinasabi ng ating bida na tigilan na ni Su Yar ang pagtatanggol sa kanya, dahil madadami lang siya. Dagdag pa nitong nasasanay na siya sa pambubuli kaya okay lang sa kanya, ngunit ikaw ay iba, hindi niya hahayaang madamay siya, at sinuntok naman siya ni Yar sa likuran at sinabi nitong bago mo na aalalahanan ang buhay ng iba, ingatan mo muna ang sarili mo, at habang nakangiti ay naaalala niya noon, ang mahinang lalaking ito ay palagi siyang pinuprotektahan, kaya ngayon siya naman ang preprotekta sa kanya. Habang umaaray sa sakit ang ating bida, nirereklamo nitong sinabi na ito ba dapat ang eye troto sa mahinang tao, at kapag hindi siya makapasok bukas, at kung hindi siya makapasa sa exam, ay siya ang sisihin niya. Sinabi naman ni Su Yar na wag na mag-alala dahil papahiraman niya ito ng libro bukas,
At habang naglalakad sila sa kalye ay merong bumangga sa kanila na dalawang gangster at nagkunwari itong nasaktan. Nagalit naman ang kasama nito, sinabihan niya ang ating bida na sinaktan niya ang balikat ng boss niya at tinanong nito kung paano niya sila mababayaran. Ngunit nalaman ng ating bida kung ano ang kanilang layunin nila kaya sinabi nitong luma na ang tricks new. Ngunit tinutukan na sila ng kutsilyo. Habang sila ay nasa bangkita, sinabi ng ating bida pasensya na. Dahil wala siyang pera, naiinis na sinabi ng gangster na huwag kang magsinungaling. Ang isang tulad mong lumpo na may ganto kagandang kasintahan, ay dapat na mayaman. Nagpakiusap ang ating bida na ibibigay niya ang lahat ng kanyang pera. Huwag lang silang saktan. Ngunit sinabi naman ng isang gangster na kung kanina niya pa sinunod ay kanina pa sana sila nakaalis. At dahil sa kanyang masamang ugali ay kailangan niya na muna hamubad para makaalis. At nagalit naman dito si Suyar. Ngunit wala siyang magawa dahil merong kutsilyo na nakatutok sa kanyang leeg. Naiisip naman ng ating bida na meron silang kutsilyo, kaya kahit gaano pa kagaling lumaban si Suyar, ay kailangan niya paring protektuhan ito kaya. Sumang-ayon na ang ating bida na maghubad, at nung nakahubad na ang ating bida ay sinabi nito na kailangan na nila silang pakawalan, ngunit tinatawanan at ininsulto lang nila ang ating bida. Dahil sa kanyang artificial na kamay at paa, nang napansin ng isang top mole na 100 yuan lang ang pera ng ating bida ay sinabi nito sa kanyang boss kaya nagagalit nitong sinabi sa ating bida na kung niloloko niya ba sila, ngunit napansin nila na parang malaki ang kalidad ng artificial na kamay ng ating bida, kaya naisipan nila na ito na lang ang kukuhain nila. Nagulat naman dito ang ating bida, at napaiyak na lang ito habang kinuha ang kanyang artificial na kamay. Habang natatawang nanunood ang boss ng mga gangster ay, biglang lumipad ang kutsilyo nito at naatake siya ni Suyar sa bunganga dahilan ng kanyang pagtilapon sa malayo. At habang naghahanda itong lumaban naiinis nitong sinabi sa gangster na ibalik nila ito, ngunit hinampas ng gangster si Bing Ming at tinutukan ito sa leeg na ginawang biyag. Binyantaan niya ito na kung gagalaw siya ay hihiway niya ang leeg ng ating bida. Dahil hindi siya gumalaw na hawakan ng gangster si Yar at hinampas ito sa pader, tinatanong nito kung paano niya siya mababayaran sa ginawa niya, galit namang sinigawan ng ating bida ang boss na wag mo siyang hawakan, ngunit hinampas lang ng gangster ang ulo nito sa semento at iniinsulto nitong sinabihan ng ating bida na tumahimik isa kang walang kwenta at inutil, kailangan mo pa ng babae para protektahan ka, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging inutil. Nihihina namang sinabi ng ating bidang totoong wala siyang kwenta, kaya pwede niyo siyang insultuhan at bugbugin, subalit sinigaw nitong sinabi na wag niyo siyang pakilaman, buong lakas na. Tumayo ang ating bida at hinidbat ang kalaban, ngunit napansin niya ang kutsilyo ng kalaban ay nakasaksak na sa kanyang katawan. At sa mukha siya ng dugo na iisip nito na pagkatapos ng pag-aksidente ay binigyan siya ni Suyar ng pag-asa, kaya pinangako niya sa kanyang sarili na proprotektahan niya ito kahit anong mangyayari, ngunit napakahina niya at kahit ang kanyang buhay ay hindi niya maipagtanggol. Habang nawawala ng malay ang ating bida ay, naalala nito ang huling sinabi ng kanyang ina, habang nanghihina sinasabi nito sa ating bida na kailangan niya mabuhay, kahit hindi na niya siya kasama, at kailangan niya mabuhay kahit anong mangyari, dahil kapag nabubuhay siya ay may merong pag-asa. Sumabog ang sasakyan. At noong dinadala siya ng mga doktor sa operating room nagtataka nilang sinabi na bakit pa siya bubuhay sa ganoong pinsala, at kinakailangan na nilang putulin ang kanyang kamay at paa. Paggising ng ating bida sinalubong siya ng kanyang tiya na naiiyak, sinabi nito na masyado siyang nag-alala at inakala nito na hindi nagigising ang ating bida. Habang pinapakita ang ating bida na sinusubukan tumayo, at tinatanong nito sa kanyang sarili na kung kaya niya pa kayang mabuhay, at bumalik sa kasalukuyan, may isang kidlat na tumama sa ating bida, at sanhi ng pagtayo nito at pagtubo ng kanyang pangil, at habang pinapalibutan siya ng malakas na enerhiya at naghugis itong malaking lobo na parang kay Naruto at bigla nitong inatake ang isang top mole na walang kamuhang moang, at naramdaman ng top mole na hindi na niya magalaw ang kanyang kaliwang kamay. Ay tinanong niya ang ating bida na kung ano ang ginawa niya, at nakita niya ang kaluluwa ng kanyang kamay sa itaas ng ating bida, dahilan ng pagtakbo ng top mole habang humihingi ng tulong, habang natatakot ang boss,
ay tinanong nito na kung sino ang ating bida at bakit meron itong demonic power ng lobo sa kanyang katawan, at sinabi nito sa ating bida na maghintay, at nagpalat ito ng anyo sa pagiging halimaw na may isang sungay sa ulo. Sinabi nito na pareho naman silang halimaw kaya patawarin na niya siya, at hindi niya dapat inaagaw ang biktima niya. Nanginginig niyang naiisip na masyadong malakas ang demonyo sa katawan ng ating bida, kaya dapat hindi niya ito galitin, at noong akala niya ay aatakihin na siya ng ating bida ay dumaan lang ito sa kanya at parang hindi siya pinansin. Nagtataka namang iniisip ng demonyo kung hahayaan na ba siyang makatakas ng ating bida, ngunit merong malaking bunganga ng lobo ang lumamon sa kanya ng buo. Napasigaw na lang ito habang humihingi ng tulong. Lumipat naman ang atensyon ng ating bida kay Suyar, at parang hindi niya nakokontrol ang kanyang sarili. Natatakot at napapaiyak namang tinanong ni Suyar kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit hindi ito pinapansin ng bida, at bigla na lang nitong binuka ang kanyang bunganga na may intensyong kainin si Suyar, at napaiyak na lang siya sa takot. Habang walang malay ang ating bida ay naaalala nito ang nangyari bago ang aksidente nila sa sasakyan ay kaarawan ng ating bida kaya dinala siya ng kanyang ina sa templo. Tinanong naman ng ating bida na bakit sila sa templo pumunta, akala niya ay kakain sila sa restaurant. Ngunit kinatahimik siya ng kanyang ina at sinabi nitong gumalang. Sinabi din nito na palagi nagkakasakit ang ating bida kaya palagi siyang pumupunta dito para magdasal. At ngayon na malaki ka na ay dapat siyang magpasalamat sa Buddha. Sinabi ng ating bida na pinalaki siya ng kanyang ina ng mag-isa kaya nahihirapan siya palagi, kaya pinagdasal nito na sana maging ligtas at malusog ang kanyang ina sa hinaharap. Matapos nila magdasal ay sinabi ng kanyang ina na umuwi na sila at kumain ng masasarap na pagkain, at naging masaya naman dito ang bida, ngunit habang nagbaye-biyahe na sila pauwi ay bigla silang naaksidente. Dahil sa mga nangyari tinanong ni Bingning ang Diyos kung bakit niya ito ginawa sa kanyang buhay, at hindi ba siya naging mas mabait. Ngunit merong boses na nagsalita. Sinabi nito kay Bingning na hindi niya alam ang pagkakaiba ng Diyos at ng Buddha. At umaasa ka paring papalorin ka? Tinanong naman ng bida kung sino ang nagsasalita. At ito ay isang malaking imahe ng lobo. Napapanganga niya itong tinanong kung ano ang pangalan nito. May pagbabanta namang sinabi ng imahe na hindi na niya kailangang malaman dahil kakainin na niya siya ngayon. Habang binubuko ng lobo ang kanyang bunganga ay biglang nagising ang ating bida sa hospital, at naisip nito na nagiginip lang siya. Ginaisang naman siya ng lobo sa katotohanan ng tinawag nito ang bida. Tinanong nito na ano ang kanyang ginawa, na kinatakot naman ang ating bida at nagtago sa kumot. Kinainis naman ito ng lobo at sinigawan ito. Muli niyang tinanong ang ating bida na ano ang kanyang ginawa, ngunit sinagot niya ulit ito na hindi niya alam. Nagagalit sinabi ulit ng lobo na kung ano ang ginawa niya sa kanya. Sinabi nitong bakit nawawala ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa ay natrap sa katawan ng bida. Binyantaan niya ito kung hindi niya sasabihin ang totoo ay pupunitan nito ang lalamunan niya. Wala namang magawa ang ating bida dahil hindi niya alam ang ibig niyang sabihin. Napaisip ang lobo na ngayon ay nakamit na niya ang kanyang kalayaan, subalit pinatalsik naman siya ni Erlang sa mundo ng mga mortal. At naaalala niya ring may pinagawa sa kanya si Erlang ngunit nakalimutan niya kung ano ito. Kaya hindi niya nalang inalala at maghahanap na lang siya ng pagkain sa mundo ng mga mortal at pagkatapos ay lulutasin niya mag-isa ang kaguluhan sa kalangitan. Tinawag nito ang ating bida at sinabing kakainin niya lahat ng mortal sa mundo at siya ang huli niyang kakainin. Nakinabigla naman ng bida, at habang tumatalon sa bintana ay natatawa nitong sinabi sa ating bida na linisin niya ang kanyang katawan at hintayin siya, ngunit habang lumalayo siya ay merong sumulpot na kadina sa kanyang leeg at hinatak siya sa loob. Nabibigla niyang naisip na ang kapangyarihang ito ay tinatawag na spirit lock, at napapatanong siya kung sino ba talaga si Bingning at bakit niya nagagamit ang kapangyarihang ito. Dagdag pa nitong naiisip na bakit ang mahinang lumpo na batang ito ay kayang itali ang kanyang kaluluwa. Habang nagtaka si Bingning sa kadina ay biglang sumakit ang kanyang ulo at naalala nito si Yar, at nalulungkot nitong sinabing kinain niya siya ng walang awa.